Nagbabalik ang unang balita. Huli sa CCTV ang pagbaga ng jeep sa kotse sa Shaw Boulevard. Para sa detalye, may live report si Love Anyover. Love? Maraming salamat, Rhea. Isang aksidente na naman ang huli sa CCTV sa may Pasig C3 ang dahilan. Bigla ang paghinto ng sinusundang sasakyan. Nito pong Mayo 27, pasado alas 3 ng hapon, isang aksidente po ang huli sa CCTV sa Shaw Boulevard. Mapapansin sa bandang kaliwa ang biglang paghinto ng puting kotse. Kaya naman ang kasunod na pampasaherong jeep ay hindi na po nakahinto agad. Ang resulta, disgrasya. Nagtamo po ng UP ang likurang bahagi ng puting kotse. Bumaba agad ang driver ng dalawang sasakyan para tingnan ang nangyari. Hindi rin po nagtagal, nagkasundo na rin ang dalawang kampo. At yan po muna aking update mula dito sa Makati. Balik sa iyo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Sa ibang balita, nakatakdang iapila ng TV5 sa Court of Appeals ang desisyon ng MTRCB na suspindihin at pagmultahin ang programang T3 na magkakapatid na Tulfo. Nanandigan ang ehensya na may paglabag sa batas ang programa dahil sa pagbabanta umano ng mga Tulfo sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto. Narito ang report ni Nelson Callas. Ang sinasabi pa na this is a curtailment of... Tatlong buwang suspensyon at multang 100,000 pesos ang ipinataw na parusa ng MTRCB sa programa ng magkakapatid na Ben, Rafi at Erwin Tulfo sa TV5 na T3. Ito ay matapos makita ng MTRCB ng paglabag ang programa sa Presidential Decree 1986 nang magbitiw ng mga pagbabanta ang magkakapatid laban sa mag-asawang Raymart Santiago at Claudine Barreto sa kanilang May 7 episode. Matapos ang 3 buwang suspensyon, sasailalim din sa probation ang programa. As a government agency, we are duty-bound to implement the law. Freedom of speech does not include statements that provoke violence or incite illegal action. Nanindigan ng MTRCB na isa raw public affairs show ang T3 taliwas sa sinasabi ng TV5 na isa itong news program kaya hindi ito dapat saklaw ng censorship. Hindi naman kami nag-classify sa kanila na public affairs program. Sila mismo ang nag-submit ng application for a permit. At sila mismo ang naglagay na public affairs program sila. Umaasa naman ang MTRCB na tatalima ang programa sa kanilang desisyon. Pero pwede pa rin maghain ng motion for reconsideration ng TV5 sa MTRCB o kaya ay iapila ang desisyon na ito. They have the needs to elevate the matter to, let us say, the office of the President. But we do not want to preempt. We are hoping that with this we can move on, that they would follow the directive. Hindi naman ikinatuwa ng pamunuan ng TV5 ang desisyong ito. Ayon sa kanilang official statement, lagpas na raw sa panuntunan ng MTRCB ang ganitong sanksyon. Sa Court of Appeals na raw sila lalapit para mapigilan ng MTRCB sa paglalabas ng ganitong mga desisyon at sanctions. Ikinalulungkot din ng kolumnistang Simon Tulfo ang desisyon. Naawa lang ako sa mga kapatid ko, awang-awa ko. Yun lang, dahil sa akin ay nagkaganon sila yung T3, yung programa. Napakagandang programa, nasira dahil sa akin. Masaya naman ang kampo ni Claudine at Raymart sa desisyon ng MTRCB. Sa kanilang statement na ipinadala sa GMA News, sinabi nilang isa itong paalala sa mga media practitioners na maging mas profesional at responsable. Nagpapasalamat naman sila sa katapangan at talino raw na ipinakita ng MTRCB. Samantala, nagkaharap naman si Simon Tulfo at ang mga abogado ni Claudine, Raymart at ang kanilang kaibigan na si Eduardo Atiliano sa unang pagdinig ng reklamong slight physical injury at grave coercion na isinampa ni Tulfo laban sa kanila. Nagsampa rin ang karagdagang reklamo na grave oral defamation si Tulfo laban pa rin kina Claudine, Raymart at Atiliano. As we go on with the case, as we study the case, we discover other things that need to be addressed. Nakakagulat na may grave oral defamation, pero tingnan natin kung ano yung basihan kung bakit yun ang sinampa nilang kaso. Nakatakda naman ang susunod na hearing sa June 18 para naman magsumiti ng counter affidavit sina Raymart, Claudine at ng kaibigan nilang si Atiliano. Para sa unang balita, Nelson Canlas reporting. Kaugnay po niyan makakausap natin si MTRCB Chairperson Grace Paul Yamanzares. Good morning po, Chairperson Yamanzares. Hi, good morning, Ms. Santos at sa lahat ng nakikinig. Una po, bakit po 3 buwan daw ang suspension sa programang T3, Chairperson? Dahil po dun sa violation nila dun sa ating implementing rules and regulations at saka po, hello?
Yes, go ahead po. Dahil na rin po sa ginagawa nating batayan, ang mga dati nang naging kaso ng MTRCB na halos ganun din ang naging violation, kaya 3 buwan. Kasi 3 buwan din ang pinataw doon sa isang violation noon. Naging konsiderasyon din ho ba yung may mga iba bang reklamo sa show po na ito? Chairperson? Opo, marami na po talagang naging reklamo sa show na ito. Pero syempre, yung merito ng kasong ito, ayun lamang nangyari dun sa kanilang ginawa noong nagbanta nga sila sa telebisyon. Yes. Subalit nung nagbigay nga kami ng preventive suspension, yun nga din po yung kanilang question, ay dahil po magkaroon po ng linaw at assurance sana na hindi na mauulit itong violation nila habang dinidinig yung kaso. Dahil nga po sa track record nila na minsan ay masyado po silang passionate o bugso-bugso po yung damdamin nila na meron silang mga nasasabi na hindi naaayon. Iaapela daw ho ng kampo ng TV5 sa Court of Appeals ang naging desisyon ng MTRCB. Ano hong reaksyon nyo? Ay, opo. Meron po silang nakabinbin po na hinain na apela. Yes. Yun po ay siguro bahala na po syempre ang Court of Appeals kung kailan nila didinigin ito. Nasa sa kanila po yun kasi kasama po yan ang proseso at karapatan nila. Pero para sa amin po, kumpiyansa kami sa aming naging desisyon. Nakakalungkot po na humantong talaga sa ganito kasi ang current board po ng MTRCB, naniniwala po talaga kami sa kakayahan ng mga tao sa industriya at sa self-regulation. Pero mas malaki po ang responsibilidad namin sa mga manunood. Ang dami pong talagang nagreklamo, nag-tweet, nag-blog, tumawag sa amin, nagtatanong ano bang mangyayari dito. Kahit papano po, kailangan po din namin talagang ipaalam sa mga manunood kung ano ang ginagawa ng MTRCB bilang ahensya na nagbabantay ng mga pinapalabas sa telebisyon. Ma'am, last na lang po, curious lang po ako, paano ho kung mag-launch ho sila ng panibagong titulo ng kanilang show pero same format, of course same hosts? May magagawa ho ba MTRCB doon? O hindi, alam mo, ganun, Ms. Santos, ganun talaga yung problema sa ating batas, ano? Pwede mo talagang gamitin yan para sa sarili mong kapakanan. Ginawa na po nila yan. Nagpalit na po sila ng title. Hindi ko lang po matandaan kung ano yung title, no? Pero pareho pa rin yung host, halos pareho ang format. Pero ang aming sinasabi naman sa publiko, kahit na po magpalit sila ng pangalan ng ilang daang beses, nakamasid naman po kami. So kung dun sa kanilang bagong show ay magkaroon pa rin ng violation, hindi po kami magsasawang tawagin ang kanilang pansin o kung sana hindi na naman kinakailangan magkaroon ng pagdinig. Alam ko, meron din mga nakikinig ngayon sa akin na naniniwalang maraming natulungan ang mga host ng show na ito. Ito lang pong masasabi ko, lahat po tayo merong kakayahan na tumulong, subalit ang ating pagtulong sa kapwa ay hindi naman po maaaring sa pamamagitan din ng pag-aagrabyado ng iba. Yes. Kaya po yung pamantayan na yan, na sinasabi nila ginagamit nila sa mga nang-aabuso, ganun din po ang pamantayan namin sa pagbabantay ng ating mga batas. Alright. Ma'am, maraming salamat po sa inyong panahon at magandang umaga. MTRCB Chair Grace Polya Manzares. Samantala, tuloy ang puspusang ensayo ni pambansang kamaong Manny Pacquiao. Ang kanyang training, dinarayo ng kanyang fans, kabilang ang ilang sikat na personalidad. Mula sa Los Angeles, California, narito ang report ni Pia Arcangel. Sa kanyang training sa Wildcard Gym, kabilang sa mga nanood kay Manny Pacquiao, ang Phil-Am member ng Black Eyed Peas na si Apple the App. Kwento ni Apple, matagal na raw niyang sinusubaybayan ang mga laban ni Pacquiao. Tingin niya, mas malakas si Pacquiao kaysa kay Bradley pero di pa rin dapat maging kumpiyansa. That's one thing you can't do when you fight is underestimate anybody. Oh, man. Ang kilalang may akda ng librong The Purpose-Driven Life na si Rick Warren, bumisita rin sa training ni Pacquiao. Nabalitaan niyang malaki ang naitulong ng kanyang libro sa pagbabagong buhay ni Manny. Tinawag pa nga niya si Pacquiao na purpose-driven boxer. Here's clearly a man who's living a purpose-driven life. He's trying to make a difference. He's using the platform God gave him with boxing, but he's not just doing that. He's helping people. Maging sa labas ng training sa Wildcard Gym, nakikilala si Manny Pacquiao. Habang nasa isang kainan, tiyempong naroon din ang American Idol Season 11 finalist na si Hee Jun Han.
Di makapaniwala si Hee-jun na nakita niya si Manny. Matagal na pala siyang fan ni Manny at wala raw siyang pinapalagpas na laban ni Manny. Tuwang-tuwa naman sa kanya si Manny kaya on the spot ay binigyan niya ng 4 na ticket si Hee-jun para sa kanyang laban. Singing. Okay, we'll sing. Are you upset that Jessica didn't win? No, not really. Jessica didn't win. It's okay. It's okay. Sa June 9, gabi ng labang Pacquiao versus Brady sa Las Vegas, asahan na raw na mas marami pang celebrity ang manonood para magpakita ng suporta sa pambansang kamao. Para sa unang balita, PR Kanghel reporting. American Idol Season 11 runner-up Jessica Sanchez nag-guest sa isang American TV show. Muling pinarinig ni Jessica ang kanyang powerful voice sa show Live with Kelly nang kantahin niya ang Whitney Houston hit na I Will Always Love You. After ng kanyang guesting ay game na game naman si Jessica na pumirma ng mga autograph at nagpa-picture kasama ang fans na nag-aabang sa labas ng studio. May mga chika pa when I return, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, hinihinalang biktima ng summary execution natagpuan sa Quezon City. Bus nahulog sa kanal sa Pantabangan, Nueva Ecija, 8 ang sugatan. Abangan yan na di pa sa unang balita mamaya. Alright, alis tuloy-tuloy pa rin pag-atid natin ng serbisyong totoo sa mga kapuso nating nasunugan sa Makati kahapon. Kaya ito kasama natin si Love Universe Evacuation Center sa Barangay Carmona, Makati. Love! Hi, Love! Hi, Love! Kumusta na? Magandang umaga sa inyo. Eto, nandito pa rin po tayo. No? Nagbabalik tayo sa Barangay Carmona Sports Complex kung saan po nandito. Latest natin no, na count, 90 families po ang nananahan dito ngayon at meron po tayong 423 individuals. Sila po ang ating mabibigyan ngayon ng ating serbisyong totoo. Yung pong ating libreng paalmusal para sa kanila. At syempre pa, bukod po dyan sa ating mga libreng paalmusal, alam nyo po ba, ang maganda pa po dito, meron po